Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang Davao City dahil nga po binabatikos po ni Boying ang Davao City dahil sa tinatawag na epicenter of flood control corruption. Pero may katotohanan po ba yon? Tingnan po natin at komentuhan po natin dahil mismo po ang representative, ang first district po na representative na si Paulo Duterte ay meron po siyang libro, meron po siyang mga resibo at open to public. Pwede pong tingnan ang kanyang proyekto sa kanyang distrito sa Davao City dahil napakalaki po ng Davao City, mga kababayan. At sa sobrang laki, tatatlo lang po ang congressman nila. Ang representative po sa Davao City, 3. Hindi po ba? At napakarami pong barangay din sa Davao City. Hindi po bababa sa 182 barangays ang Davao City. Napakalaking syudad po, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ang libro at resibo ng mga proyekto po sa Davao City na pilit po nilang sinisiraan at hinahanapan po ng korupsyon. Umpisahan po natin ito pong pahayag ni Paulo Duterte, ni Congressman Paulo Duterte ng 1st District ng Davao. I believe, Your Honor. Ngano sige man ipangita as 51 billion? Tara, 51 billion. Ako na lang yung ipakuha sa DPWH, kaya di mo nila kuhaon. Sige nila ito makita ang Mga kabayan, sige raw po hanap sa proyekto sa Davao City na 51 billion. Ano po ba yon? Ito po, madali naman po palang tingnan at hanapin yung mga proyekto sa Davao. Kaya nga po napakatagal na po nilang issue yan. Hanggang ngayon, ini-issue pa nila. Di po ba? Napakatagal na po yung paninira nila sa proyekto ng Davao. Ito po, meron po silang libro at resibo at mga pinis na papakinabangan, hindi po mga ghost project ang proyekto po sa Davao City. Yan po ang sinasabi ni Pulong. Ito po yon, mga kababayan. At panoorin po natin. Guys, hawak ko ngayon ang report. See, inani ka baga ang report. Davao City Projects 2020-2022. Ngunit itong di-question sa House of Representatives sa ilang hearing. So, din nato makita ang tanang flood control projects sa Davao City. See? Klaro kayo na libro, perting bagaan. Office of the 1st Congressional District, Davao City, 2020-2022, Davao City Projects. Example, sa first page, mauni siya ang various projects. Sa first page, makita na to Davao City District Engineering Office. Ayan, so kompleto po. Name of project, preventive maintenance, asphalt overlay, Daang Maharlika Highway. 44,982 revised contract amount. December 16, 2022. See? Expiry date meron. Ayan. Kita nyo picture? So, asphalt. So, ayan din. Meron din siya. Ayan. December 16, 2022. What else? Dami pa, oh. See? Flood control. Flood control. Asan ang flood control? Okay. Okay, so, ito na, flood control. Construction of riverment. Tama? Riverment. Davao River Flood Control, Bolton Bridge, upstream, SAR, New Matina, Phase 1. 45 million. 80, tama? Tama ba ako? 45 million? 45 million 80,000? Okay. Revised contract amount, February 7, 2020. Ito yung mga kinustyon ng mga taon na August 11. Expiry date, final, ayan. Yan o, flood control. Muna siya sa Davao River.
Si kompleto guys, oh. Department of Public Works and Highways, Davao City Engineering Office, my address, project ID number, name. Ayan pa. So another project. So 86 million. Yan, with photos, corresponding photos, my report. Yan, flood control project, construction pa rin, Talomo River. CO, December 13, 2020, 86,186,000. So ito yung hinahanap nila na 51 billion ng mga congressmen. So another, flood mitigation structure, construction, name of project, ayan, project ID number, ayan. So contract amount, 43,738,000. December 9, expiry, September. Flood control, yan, So, another, flood control, flood mitigation structure, Bunawan River, 43 million, December 10, 2020. So, another, construction, Lasang River naman, 67 million. Yan, so dili ni siya ghost, diba? Dili ghost project, klaro man, na picture, na ay pangalan. Yes, may mga date. So, saan pa? Davao River, 60 million. Galing nga sa Davao City District Engineering Office, DPWH. So, ito rin, flood control project. Davao River, 86. So, ito din, Davao River. Davao River Bridge. Yan, mga flood control projects. So, ano pa? Asan kayo? O diba, sabi ni Yusek Cabral, ano sabi ni Yusek Cabral? Wala namang problema sa 51 million kasi merong papel, merong mga proof, may mga ebidensya. Yan. So, in short, na account yung 51 billion. Yan, guys. So, ganito siya ka-take itong libro. So, wala lang siyang pages. Kung ilang pages ito, wala siyang pages. Ayan. So, ganito siya kakapal. So, may itamparo sa mga congressmen na nag-question o dirigid initan ng Davao City, guys. Kabaga. So, available lang din siya. Alam niya sa DPWH, City Engineering Office, kanina libro. So, kung ano rin siya, kanang open book, kunya, public documents man I believe na public documents, pwede na siya makita. Okay? So, yan. Yan po mga kababayan, open book po. Open book po ang mga proyekto sa Davao City. Finish. Nasa libro po, may resibo, pati na gastos. At yan po'y pinatututuhanan din po ng DPWH. At yun din po ang sinasabi nung sinabi po ng sinasabing yumao na si Cabral. Walang problema sa mga proyekto ng Davao. Nakapagtataka lang po mga kababayan at yan po ang pilit nilang ginagawang panira sa Davao City. Ang proyekto po ng Davao City na walang kamatayang bilyon-bilyon daw po ang nailagay sa Davao City. Na napakalaki po ng Davao City. At sinasabi naman po ng mga trolls, sa dami raw po ng proyekto, flood control ng Davao ay binabaha pa rin. Siyempre, mababa po ang lugar nila. Para pong Maynila ang Davao. Below sea level din po sila. Ang tanong, ang Davao po ba ay binabaha ng 2 linggo? Hindi po ba? Hindi po katulad sa Luzon. Ilang linggo na, lubog pa sa baha. Sa Davao po hindi ganun Oras lang ang bibilangin mo. Pagkatapos po ng ulan, mga ilang oras, humuhupa na rin ang baha nila. Ang pinakamabigat lang po kalaban ng Davao City, yung mga tubig na manggagaling sa kabundukan. Yung mga bumabagsak. Di po ba? Yung tubig, yung volume na bumabagsak sa mga kabundukan. Hindi po ba? Talagang yun po ang isang nakikita natin problema dyan. Yung biglang volume ng tubig. At syempre, babaha. Pero, nagagamit ang flood control nila. Pagkatapos naman
nung sinasabing lakas ng ulan, bagyo, pati yung mga tubig na nanggagaling sa kabundukan, napapakinabangan nila ang flood control nila dahil hindi naman po kasi ghost project ang kanilang proyekto. Hindi po ba? Kaya nga po yan ang gusto natin mangyari. Dahil yung ginagawa po nila ngayon sa Davao City, selective. Selective po kasi. Kaya lang, matatalino po ang mga Duterte dahil alam din naman nila sa sarili nila at alam din po nila na pagdating ng panahon, palibasa sila'y mabunga. Sila'y tinatawag na napakaraming kritiko. Kasi mabunga sila eh. Napakarami nilang kritiko. Napakarami nilang kalaban. Lalong-lalo na nasa kaliwa. Di po ba? May mga pulburon lord, mga smuggler, mga korap na politiko, mga gahaman at sakim sa pera ng bayan. Kalaban nila yan eh. At yan ang magpapabagsak sa kanila. Kaya napaghandaan na po nila yan. Pinaghandaan na nila, kaya nga nilalagay nila sa libro ang kanilang mga proyekto. Merong silang mga ebidensya, report, resibo, naka-archive. Di ba? Open to public. Pwede mong tingnan, silipin. Hindi po ba? At mine-maintenance. Kung nasisira man ang proyekto nila, may maintenance na kailangan. May maintenance po yan. Ang pinakamasakit lang, ayon na rin po kay Congressman Pulong, ay hindi po nila binibigyan ng malaking maintenance o budget ang Davao City dahil nga sa politika. Pero sa kabila nun, dahil maunlad ang Davao, nakakaya po nila lahat ang mga problema nila sa kanilang syudad. Dahil maunlad naman ang Davao City. Pilit lang pong sinisira at pinababagsak. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nakakalungkot. Kaya nga tayo, ako, si Kamanong, gustong-gusto ko pong maging leader muli ang isang agila na manggagaling sa Mindanao. Kasi inumpisahan na po nilang hanapan ng mga proof, resibo ang mga Duterte. Hinahanapan po nila. Hinahanapan po nila na anomalya, korupsyon, hindi po ba? At pinababagsak gamit po ang mga paninira, kasama na po ang confidential fund. Napakaganda po yan. Umpisa. Pag naging presidente po si Inday Sara, dapat ganyan din po ang gawin nila. Lalong-lalo po, yang ganyang ginagawa ng Davao City na meron silang libro ng mga proyekto nila. Napakasarap po yan. Implement po sana yan kung magiging presidente si Inday. Implement niya lahat na buksan ang libro lahat ng congressman kasama po ang party list. Nasaan napupunta ang pera ng taong bayan? Kailangan may resibo, may achievement, may litrato, may larawan, finished product, finished project, hindi ghost project. At nakadetalye lahat. Hindi po ba katulad po niyan ng pinakita po ng ating kababayan? Dokumentado. Pwede mong tingnan. Kahit po sa DPWH, may record. At yung proyekto hindi ghost project. Yan ang kailangan po natin makita sa bawat representative party list. Ganon din po sa mga congressman ng ating mga distrito. Buksan nila ang libro nila at ipakita sa Pilipino, ipakita sa atin lahat ng kanilang mga proyekto katulad po nung nakita natin sa Davao City na meron silang libro. Hindi po ba? Ang tanong, ganun din kaya sa Ilocos Norte? May libro din kaya ang Ilocos Norte sa mga proyekto na bilyon-bilyon? Lalong-lalo sa distrito ni Sandro Marcos? Ganun din sa Maynila? Mga kababayan, may mga libro din kaya sila ron? Katulad ni Pulong, may libro ng kanyang mga proyekto, tapos hindi ghost project, na pwedeng tingnan ng mga kanilang kababayan sa kanilang distrito. Ganon din kaya ang napakagaling na mga lingkod bayan daw po na mga Rimulya sa Cavite. Meron din kaya silang maipapakitang mga libro katulad ng nasa Davao na mga proyekto nila na hindi ghost project at hindi kinurap, mga kababayan?
sa Cavite, sa bayan ni Boying, na nilulubog din po ng baha? Nagtatanong lang po tayo. Yan po mga kababayan, ang pilit po nilang sinisira ang Davao City, lalong-lalo po pagdating sa sinasabing flood control at ginagawa pang korupsyon at tinatawag pa nilang epicenter ng flood control korupsyon ang Davao City. Ang tanong, bago ka magbintang, bago mo siraan ng isang syudad, ipakita mo muna ang syudad mo kung maayos at meron kang ebidensya sa mga proyekto ng iyong syudad. Hindi ba, Boying? Ipakita mo muna yung sa inyo. Kamusta ba ang mga proyekto sa Cavite? Hindi po ba? Ano po ba ang itsura ng Cavite? Ikumpara mo naman sa Davao City. Una-una, safe sa Davao City ang pulburon. Hindi po ba? Sa Cavite po ba? Safe sa pulburon? Nagtatanong lang tayo. Sa krimen kaya, safe din sila? Ikumpara mo sa Davao? Nasa leader yan. Kaya nga lang po pinakamabigat, naging sindikato po kasi ang gobyerno ngayon. Yun po ang pinakamasakit na nangyari sa ating kasaysayan. Naging sindikato di umano ang gobyerno at pinamugaran po ng lahat ng klasing masasamang mga politiko di umano ang ating bansa. Nagsama-sama na po sila di umano. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At thank you po sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jim Aris from United Arab Emirates. Kay ako si Pilam, Ani Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Siena. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Canada. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi. Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa kapahamakan. God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam, bye-bye.